Greetings mga migs! Welcome back sa Buena Salita TV. So ito naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang-spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment nyo lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang question ay username lang. So ito yung tanong niya. Good eve sir, pwede lang po ba pausukan ng kamangyan ang mga mutya? Depende sa mutya at sa gabay nito. It's because mga hierarchy ang mga fallen angel eh. So yung mga lower na hierarchy, so mga sobrang low na ng vibration, negative entity na talaga. So hindi nila gusto yung amoy ng mga kamangyan. Ginagamit yan na pangontra sa kanila at the same time pang-akit din sa mga fallen angel pa rin, mga engkanto pa rin na mas mataas yung rank, which is hindi sila apektado doon but instead nababanguhan sila. Mostly sa mga mutya, gustong-gusto talaga yung amoy ng kamangyan. Minsan lang yung hindi gusto, yun yung mga kaliwa na talaga kung tutuusin o kung sa terminology ng mga Pinoy occultista. Kasi nababad trip sila doon. Nasisira yung frequency nila dahil sa usok. So kung tingin mo yung mutya mo ay maswerte sa'yo, magaan, positive yung energy niya, ramdam mo, so okay lang, nakamangyan. Ang next po ay mula kay Archie. So, kaunting opinion lang. Basahin natin na. Siya yung nagpadala sa akin ng conversation doon sa bugok na antingero na palpak na ritual na sumama patuloy ang kanyang pakiramdam dahil sa ritual na yon. So, ito yung response niya pagkatapos kong gawin yung video na yon. Sir, napanood ko po yung ginawa mong video about sa convo natin. Salamat po. Ang masasabi ko po sa ngayon, mas magaan buhay ko kay Leklay. Kapag kakausapin ako sa pera, may biglang unexpected na darating na pera. At nagtataka ako kasi nilalayo niya ako sa mga mali na tao. Ewan ko ba kung bakit di nila ako pinapansin. Mga dati ko silang mga kaibigan na halos kadalasan napapahamak ako o nagkakasala ako. Ngayon nilalayuan na nila ako kahit pilit ko silang nilalapitan. Parang napapaso sila sa akin. Ganito kasi yan, yung tangan mo na amulet, yung leklay, high vibration siya. So high frequency siya. So kapag lumalapit ka sa mga taong low vibration, it's either nanghihina sila, nababad trip sila, o naiirita sila. So ganun lang yan. Pag may tangan kang leklay, yung walang dasal, tulad ng Malaysian leklay na purely nature energy lang, pag may mga taong galit sa'yo o parang masama yung titig sa'yo, yung mga taong yun, masama ugali nun. Mga low vibration yung nasa utak nila. Ganun lang yung kasimple. So, pag nilalayuan ka nila, so alam mo na yung mga taong yun, hindi mo dapat talaga kaibiganin. So, delikado yun para sa buhay mo. Tapos, yan, good experience yan na pagdating sa financial, so parati ka may unexpected na pera na darating. So, nag-resonate na sa'yo yung leklay mo, wag mo nang palitan, wag ka na magdagdag. So, ito yung advice ko. Kung magdagdag ka man, ibang amulet na for collection lang. Pero yung gagamitin mo talaga para sa sarili mo, yan na yung leklay mo. Wag mo nang palitan yan. Yan lang yung advice ko. Ang susunod na tanong ay mula kay Ruel Donghit. Saan nagmula kapangyarihan nito? So, ibig niya sabihin yung Malaysian leklay.
So, Malaysian necklace po is, galing po yan sa kalikasan. So, singaw ng kalikasan, earth energy. So, natural energy siya. Tulad ng mga crystals na may sarili silang vibration. So, ganun lang kasimple. Huwag yun ang gawa ng kwento na kung ano-ano. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Sherwin Lopez. Migs, sa pagpalang araw sa iyo, may tanong lang ako sana. Okay lang bang magsama ang Golden Buddha at Prangan? Hindi ba kaya sila magkontrahan? TY po. So, una mong tatanungin ay yung seller ng amulet. Baka kasi yung ritual niya ng Prangan ay may halong black magic na. Tapos si Buddha, ayaw niyan sa black magic. So, maaring magkontrahan. Pero yung pagdasal ng Prangan mo, may halo na, yung namutasa. So, most probably, guided siya by Buddhist ritual. So, under siya kay Buddha. Tapos, ang placing niyan sa altar, dapat mas mataas si Buddha, nasa baba lang yung Prangan. So, yan yung placing sa altar. Dapat alam yan ng seller. Kung hindi alam ng seller, wala yun. Bugok yun. Pera-pera lang yun. Dapat binibigyan kayo ng tamang instructions. Kung paano gamitin. Ganon. Ano yung mga dapat nyong isaalang-alang na mga procedures. So, itanong nyo. Kung hindi nila alam, huwag ka bubili dyan. It's because baka malagay ka lang sa alanganin. Kasi negosyo yun sa kanila. Hindi yun pagpuproduce talaga ng amulet na makakatulong sa tao. Ang panglimang tanong ay mula kay Majola ko. Good eve po, Migs. Ano po ang ibig sabihin ng generational curse? At paano ito nangyari? May lunas po ba ito? Marami pong factors regarding sa generational curse. Ang unang factor dyan is ganito. Kunwari, yung lolo at lola mo may kasalanan sa isang tao. Kahit hindi yun makukulam, basta malaki yung galit sa kanila, yung taong yun may malaking galit sa lolo at lola mo, nagkasala yung lolo at lola mo, tapos isinumpa sila na maghihirap kayo hanggang sa yung mga apo. So, generational curse, yun yung sumpa na namamana. So, after ng lolo at lola mo na tinamaan doon, so, next generation na naman, yung mama at papa mo, maghihirap. And then, yung mga apo, kayo. Ganun lang. Ganun yung konsepto ng generational curse. So, yun yung sumpa na pinataw sa inyo ng mga nakalaban ng mga ninuno nyo. Usually, 7 folds yan. So, 7 generation yan bago mawala. Yan yung sa according sa mga folklores. Pero hanggat hindi napuputol yung sumpa, hindi kayo na deliverance or na exorcism or ano pang method na rituals sa belief nyo, may possibilities na hindi talaga yan mawawala at mamamana pa yan ng mga anak mo o mga apo mo. So, sa tingin mo na tinamaan kayo yung generational curse, ngayon pa lang, gawan nyo na ng paraan para mabaklas. At isa pang factors ng generational curse ay yung mga taong ginagabayan na ng mga evil spirit, o mga elemento, mga engkanto. Tapos, ang next na gagabayan niya ay yung anak, apo, hanggang sa susunod na mga henerasyon. Tapos, may agenda yung mga elemento na yon, like engkanto at iba pa. So, hindi natin alam na yung mga kaluluwa pala ng mga ninuno nyo na tinulungan na engkanto na yon ay hanggang ngayon, alipin pa rin. Hindi pa sila napalaya. It's because may kabayaran yan. Tao nga, naniningil eh. Mga elemento pa kaya na binigyan kayo ng pabor. So, ganun yung konsepto ng generational curse. Sumpa na namamana. Kawawa yung nagmana sa next generation kasi wala silang kasalanan. So, yun na po. I hope nakuha nyo yung punto.
So mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhaynasalitatv@gmail.com o pwede rin sa Facebook na Buhay na Salita TV. So yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.